Sayang naman yan. Kaswerte naman ng tao makakataan sa lugar na yun. Mayaman na yun. Masyadong nasupal yung lugar na napuntahan namin. Hindi yung dinadaan ng mga tao, kaya baka nandun pa rin yung bakay ni Marvin. Yun nga ang gusto kong balikan natin sa lalong madaling panahon eh. Abay, hindi na tayo dapat nag-aaksaya pa ng panahon. Balikan na natin para makuha yung bag. Magdala na din tayo ng armas para kahit makasunodin natin yung sinasabi mo asong gupot eh, may panglaban tayo. Oo pare, hindi talaga yung plano ko kaya kita tinawagan eh. Tayo na. Noon din ay umalis na sa restaurant ang dalawa. Sumakay sa kotse ni Danny si Bibon. Hindi nila napansin na nakita sila ni Marlon na naroon din ang mga oras na yun dahil naghahanap ito ng bahay ng uling. Emily, alam mo ba kung sino yung nakita ko? Ano ba yun? Sino bang nakita mo parang hindi ka mapakali? Yung mga mountaineers na nagdako kay Alicelia. Taga rito lang din pala sila. Kasama nila pati din si Danny. Si Danny? Totoo ba yung sinasabi mo? Di ba kasi hindi mo nang lapitan at sinigyan mo ng babala si Danny? Hindi ko pwedeng gawin yun. Baka magkatuloy. Baka isipin ng mountaineers na siya yung sinusundan ko doon. Saka seryoso ang pinag-uusapan nila. Pinakita pa nga ng mountaineers kay Danny yung isa nila nila ako nagitukot siya eh. Tapos umalis na sila. Diyos ko, ano naman kaya ang binabanganak nila? Hindi ko alam pero sa tingin ko hindi maganda. Sa tingin mo, sasabot mo na si Danny? Ayoko mag-isip na masama sa ating kaibigan pero parang napakabilis sa kanyang pag-asenso eh. Parang may ginagawa siyang illegal. Hindi ko rin alam. Pero kung pagnanakaw ang kasama mo, hindi ba ibig sabihin pagnanakaw ka rin? Sa kabila ng lahat ay kaibigan pa rin ang turing ni Emily kay Danny. Kaya naisip niya na ganito ng babala. Kaya naman pagkasasok nilang mag-usap ni Marlon, nagpaalam ito na sasaglit sa bahay ni Danny. Saan ka ba pupunta, Danny? Parang may hahansinin ka. Kailangan mo pa talaga ng rifle? Mangangaso ako kasama aking mga kaibigan. Eh siya nga pala. Paano nandito ka, Emily? Paano paalalahanan ka? O kaya tigilan ka kung ano mang gagawin mo. Uy, parang nagmamalasakit ah. Danny, kilala mo ba yung mga taong sasamahan mo? Oo naman. Matagal ko nang kakilala yung si Bibon. Magnanakaw ang taong yun, Danny. Niliwan mo siya. Grabe ka naman magbintang, Emily. Tinila mo ba yung pagkatao niya? Kahit hindi ko siya kilala ng personal. Pero alam ko magnanakaw siya. Salit lang din ako nung magnakaw sila. Sinunod ko sa bahay ni Manang Celia. Inakaw nila yung mga gisong ko sa doon. Kaya kung ayaw mong madami sa ginawa nila, layuan mo na sila. Kung ganun, yung mag-novel, nakasabay nilang nakisilong sa lumang mansyon. Sabi nga yun. Kaya alam ko ang kalokohan na ginawa ng taong yun. At kung tatanungin mo ba ako kung paano ko nalaman yung nag-isa kayo, nakita ko pa rin sa bayan habang namamalint ako. O siya, sige na, huwag ka na magalit. Hindi na ako sasama sa kanila. Ganun pala yung kalokohan ginagawa nila doon sa matanda ah. Makawalang utang na loob sila. Nakisilong na nga eh, nagdakaw pa. Eh sige, mabuti naman at iintindihan mo ko. Okay, sige. O ito, babalik ko na sa lalagyan ng mga to. Eh siya nga pala. Baka di na ako magtagal at babalik na din ako sa Manila. Ikaw lang naman ang dahilan na pagbalik ko dito. Pero kung wala talagang pag-asa eh, papaubayan na lang ako. Sana maging masaya kayo ni Marlon. Ay nako Danny, huwag kang mag-alala. Ipakatad ko ka rin ng babaeng para sa'yo. Umalis si Emily sa pag-aakala na makikinig sa kanya si Danny. Pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas. Dumating na din si Bigoy na may kasama pang dalawang lalaki at nagtungo sila sa mansyon. Napakalawak nito kakahuyan, pare. Sigurado ka bang sa daan na tinatahak natin? Oo, pare, dito yun. Alam ko yun kahit madilim. Hindi ako pwede magkamali. Kailan na natin kasi mabilis lang ang oras. Mahirap kapag inabot tayo ng gabi dito sa gubat. Oh, eh bakit parang kinakabahan ko ngayon, pare? Hindi ako kinakabahan, pare.
Nasasabik lang ako makita yung isang bag ng ginto na sinasabi mo, no? Kaya dalihan na natin. Puntahan na natin kung saan nilapa ng aso gubat si Marvin. Sige. Pero ano? Sigurado ko pag nakuha natin yan eh. Milyonaryo na tayo lahat. Nagkakatawanan pa ang lahat. Pero makahulugan ang tawa ni Danny na para bang may iba siyang plano. Nakarating na sila sa lugar kung saan nilapa ng aso si Marvin. Ang kaso, wala doon ang bangkay ni Marvin. Bagay na ito nagtataka ng Boy. Sigurado ka bang dito yung lugar? Oo, pare. Tulog ko dito yun eh. Pero, nasan yung bangkay ni Marvin? Nasan yung sinasabi mo ba? Walang bakas yung nagkaroon ng kaguluhan dito. Pero dito nga yun. Itatandaan ko pa nga yung malaking puno na yan eh. Ayan o, tignan mo pare. May bakas ng dugo, di ba? Oo nga. Dito nga patay si Marvin. Ang ibig sabihin, meron nakakita ng bangkay niya at kinuha yung bag. Kung ganun, di sino? Naku, hindi ko yung mag-novel na kasabay namin na kusinong sa mansyon. Malabo yung sinasabi mo, pare. Hindi naman sila nagkakasbang na habulin kayo, di ba? Saka hindi naman ito yung daan na pabalik sa ilog. Kaya bibihira ang mga tao na papadaan dito. Pero, nasan si Marvin? Sayang naman ang lakad natin kung hindi natin siya makikita. Hindi naman masasayang pare kasi nandun pa naman yung lumang bahay Kastila, di ba? Oo, ano may gusto sabihin, Donnie? Hindi pa naman nalimasan lahat ng mapapakinabangan sa mansyon na yun, di ba? Hindi lang kayo nagnakaw at tumakas. Oo, ganun naman ang ginawa namin. Sulit-silong. Eh di kung gano'n, hindi niyo pa nakahalugog ang buong bahay. Ang nakuha niyo pa lang kakaunti pa lamang kumpara sa maraming pwede mapakinabangan sa lugar na yun. Gusto talaga ng utak mo, parang Donnie. Kaya bilib na bilib ako sa'yo eh. Isa tayo na. Mabuhukay na tayo ng ginto sa loob ng mansyon. Nakakatawa pang sumunod kay Danny si Boy at ang dalawa pang kasama nila. Sinunin nila ang mansyon. Kapadilim na ng pagkakataon yun. Dahil hindi kilala ni Manang Seryo si Danny. Siya ang nagtawag sa gate. Si Boy ay nagtago sa likuran ng malaking puno para hindi makita ni Manang Serya. Tao po! Tao po! Tao po! May tao po ba dyan? Ano bang naipaglilingkod ko sa inyo? Galing po kasi kami sa bundok. Naubusin na po kami ng tubig na maiinom. Eh, pwede po ba kami makahingi at makikinom na din? Pwede naman, Ino. Tuloy kayong tatlo. Pumasok sa loob ng bakuran si Danny at ang dalawa pang lalaki. Nang makapasok na sila sa loob ng bahay, kumuha ng tubig si Manang Celia. Nang ibibigay na ni Manang Celia ang tubig si Danny, ay nagulat ito nang makitang naroon si Biboy. Ikaw yung isa sa mga magnanakaw na nakikilang dito. Ako nga, babalik ako para bulipog na ako. Huwag na pong kayo sumigaw at wala naman makakarinig sa inyo. Huwag na din kayo lumaban para di kayo masaktan. Mga ginto lang ang kailangan namin. Mga walang hiya kayo! Mga sakin! Sinaynasan ni Danny ang dalawang lalaki. Kaagad na hinawakan ng mga yon si Manang Celia. Nilagyan ng tali ang kamay. Nilagyan ng busal ang bibig para hindi makasigaw. Pagkatapos ay sinulong sa isang kwarto. Sige na! Linos na! Halugugin niyo ang bawat sulok ng bahay na ito at kunin niyo lahat ng mapapakilabangan. Sige, dino ko sa kwarto yun. Sa kusina ako. At doon na ako sa kwarto sa taas, bagay. Dalihan natin. Baka may iba pang taong makituloy dito at mabunilyaso pa tayo. Linos na! Noon din ay mabilis na kumilos ang apat. Ninalughog nila ang kabuuan ng mansyon at doon nila natuklasan na mas marami pa nga palang mga kayamanan na naroon. Jackpot! Ang dami alas dito! Dito rin po rin. Sigurado mo alas dito yung panahon po ng Kastila. Kaya pala kahit nag-iisa lang siya dito eh, hindi pa rin siya maalis. Nandito pa lang kaya paano ng mga amo niya.
Tiba-tiba naman tayo, pare. Kung